What happened? Joke. Ayan. Hello guys. So, andito ko ngayon sa may school ng anak ko. Susunduin ko muna siya ngayon dahil wala naman ang pasok sa trabaho. So, galing ako ng physiotherapy dahil dun sa sumasakit na likod ko, no. And so far okay naman, no. Tsaka maayos na kausap yung therapist. Bagay piniliwanag niya sa akin lahat ng reason kung bakit ba nasakit yung likod ko, di ba? So sabi niya sa akin na yung binigyan niya pala ako ng mga exercises na gagawin, yung mga stretching. And then sabi niya bumalik ako next week para sa check up ulit kung kamusta na ba yung likod ko, ganyan. At kung kailangan ko pa ng further na therapy, no, di gagawin namin ulit next time na bumalik ako. At saka kung hindi pa rin nawawala yung sakit ng likod ko, baka itry din namin yung acupuncture. So, ayan, we'll see ngayong week na to, and then hopefully maging okay na yung likod ko, no. So, ang hirap kasi talaga, lalo na nag-cleaning ako, di ba? So, hindi tuloy ako makapag-cleaning dahil sa likod ko. Kasi nahirapan ako gumalaw. Ayun nga guys, no. Pero natutuwa ako doon sa therapist na yun kasi at least pinaliwanag niya sa akin yung mga bagay-bagay about doon sa pagsakit ng likod ko, di ba? Yung mga reason kung bakit. At ayos siya kausap, no. Yun yung ina-expect mo talaga sa mga professional na kagaya nila. So, yung mga doctor, therapist, ganyan, nurses. Yun yung ina-expect ko sa kanila kasi caregivers din sila di ba? Kumbaga, nandiyan sila para tulungan yung mga pasyente nila, di ba? At least mag-show ng concern, mag-show ng care sa mga tao na pumupunta sa kanila para humingi ng tulong regarding sa kanilang health, di ba? So, para sa akin, yun talaga yung dapat na pinoportray ng isang doktor, ng isang therapist, ng isang nurse, caregiver. So, kung mali ako, i-correct nyo ako. Pero yun po yung alam ko, no. Yun yung pagkakaintindi ko na ang mga taong ito, sila yung nagbibigay sa atin ng care na kailangan natin, ng tulong na kailangan natin, kasi sila yung mga tao na nakakaalam kung ano ba yung dapat gawin, hindi ba? Sa mga nararamdaman nating mga sakit sa katawan. And sila yung mga pinagkakatiwalaan natin, di ba? Di ba, di ko alam kung nabanggit ko sa inyo na meron akong appointment ngayon sa family doctor ko, no? Para nga, regarding nga rin doon sa back pain ko na nararanasan. Gusto ko rin kasi makuha yung opinion niya kasi nga siya yung family doctor ko. So, baka merong mga bagay-bagay na nagiging dahilan kung bakit nasakit yung likod ko. Baka meron akong naging history before na alam niya kasi siya nga yung family doctor ko, di ba? Ever since. So, tapos di kinausap ko siya, no? But then, ang nangyari is na-disappoint ako sa kanya kasi hindi niya ako tinreat na isang pasyente. Kumbaga, hindi ko naramdaman sa kanya yung care ng doktor. Hindi ko naramdaman yung pagiging kung concern ba siya sa akin, ganyan, o kung ano man yung maaari niyang maitulong sa akin. So parang hindi ko naramdaman sa kanya yun as a doctor. Di ba pag pupunta ka sa doktor, di ba, usually in-expect mo na bibigyan kanila ng magagandang mga suggestions, o baka gusto mo na kunyari, lumapit ka sa doktor, mas sinabi mo, Dok, masakit po yung likod ko, ano po bang pwede nating gawin? Kasi yung mga pain medicine na tinitake ko is hindi naman nakakatulong sa akin. So, syempre yung doktor, magsasuggest siya, o baka gusto mo pa x-ray natin yung likod mo, or kaya pa ultrasound natin para malaman natin kung may problema dun sa, kung ano bang problema dun sa likod mo, diba? So, usually ganyan yung mga doctors. And
Yun yung pagkakaalam ko na ginagawa nila, no? Talagang hahanap sila ng paraan para ma-solve yung problema mo sa katawan or kung saan man sa katawan mo. Parang nandiyan sila para tulungan ka, 'di ba? So yun yung thinking ko as a patient sa mga doktor dito, no. Pero dito sa family doctor ko na to is nagkamali ako kasi itong family doctor ko na to is hindi ko alam kung gano'n na ba talaga yung ugali niya or bad trip lang siya ngayong araw na to at gano'n na lang yung ginawa niyang pag-treat sa akin, no. Kahit nasa telepono lang kami nag-usap, hindi ko naramdaman na gusto niya akong tulungan sa problema ko, no. And then parang ginawa pa niya akong katawa-tawa. Ginawa niya akong parang walang alam, ganyan. Well, totoo naman, hindi ko naman talaga alam. Pero parang ipinamukha niya sa akin yun na di mo naman alam yung mga sinasabi mo, ganyan. So, yun yung naramdaman ko nung nagkausap kami and sinabi ko sa kanya yung concern ko about sa likod ko. So, nadismaya ako, na-disappoint ako sa kanya. Kasi, imbis na parang siya yung hope ko para maging okay yung likod ko. Diba, siya yung hope ko na malaman kung ano bang problema sa likod ko. Pero siya pa yung naging dahilan kung bakit sumama yung loob ko. Kasi parang tinreat niya ako na hindi isang pasyente. Parang tinreat niya ako as a nuisance. Ano ba ang Tagalog ng nuisance? Parang nabuisit siya sa akin, ganon. Dahil lang nagtatalong ako sa kanya. So, ganon yung datingan sa akin eh. The way na kinausap niya ako. So, na-disappoint ako sa kanya kasi ang taas pa naman ng expectation ko. Kasi doktor siya, diba? So, para sa akin, dapat ang doktor is makipag-usap ka sa pasyente mo ng maayos, 'di ba? Na hindi mo siya kailangang sigawan or anything. So pero itong doktor ko na to is sinigawan niya ako sa telepono. Doon ako talaga nabuisit. Doon nagpanting yung tenga ko, sa totoo lang, sa ginawa niya sa akin. Sumasakit na nga yung likod ko. Ganun pa yung tinrato niya sa akin. So talagang nahit ko na yung limit ng patience ko sa kanya actually. So ganito kasi yung nangyari, no. So tinanong niya ako, Sheila, kamusta na? Ano bang maitutulong ko sa iyo? Yung pa sinabi niya sa akin. So sabi ko, ganito po kasi doc, nasakit yung likod ko. So kahit na nagte-take ako ng mga pain medicine, parang nawawala siya sandali, tapos bumabalik siya ulit. Tapos sabi niya, uminom ka lang ng Tylenol, Advil, mawawala rin yan, ano. Tapos sabi ko, nagpunta na nga po ako sa walk-in clinic, binigyan na po ako ng doktor doon ng pain medications, but then yung pain medications na yun is pang-samantala lang, hindi siya talagang talagang nakatulong ng ganoon. Di sabi ko sa kanya pala, sabi ko, baka po, meron po bang connection yung surgery ko doon sa pagsakit ng likod ko. Kasi hindi ko nga alam eh. Tapos parang yung pagkakarinig ko sa kanya, parang tinawanan niya ako. Sabi niya, kailan ka ba nagpa-surgery? So sabi ko sa kanya, last year. Tapos bigla siyang to, sabi niya, walang connection yun sa pagsakit ng likod mo. Sabi niya gano'n. So parang, pagkakasabi niya sa akin is parang sarcastic. Parang yun ang datingan sa akin na sinagot niya yung tanong ko ng may pagka-sarcastic, ganyan. So, parang medyo nainis ako doon, no? Kasi kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam. So, siya yung nakakaalam, siya yung doktor sa aming dalawa. So, syempre, siya yung magbibigay sa akin ng idea na, hindi, walang connection yan. Di sana sinabi na lang niya sa akin ng maayos. Hindi na niya ako sinagot ng may pagka-sarcastic. Diba? So, hindi ko na inintindi yun, binaliwala ko na yung the way niya sinabi niya sa akin. And then, sinabi niya sa akin, ano ba yung mga medication na tinitake mo? So sabi ko, sige po, i-check ko sa baba. Kasi nasa kwarto ko kanina yung kausap ko siya. I-check ko po sa baba. Kasi nandun yung mga meds. So, bumaba ako, tinignan ko yung mga meds. Sabi ko, meron po akong 2 medications para sa pain at saka yung isa para sa muscle relaxant. Sabi ko ganon. And then, nagulat ako, bigla niya ako sinigawan. Sabi niya,
ibigay mo sa akin yung mga pangalan ng gamot mo. Ganon. So, pasigaw niyang sinabi yon. So, English kasi sabi niya, just give me the names of the medicine. So, nagulat ako. Sabi ko, ba't sisip-isip ko, ba't mo ako sinisigawan? Wala naman akong ginagawa sa'yo. So, bakit mo ako kailangang sigawan? So, nagulat ako sa kanya. And then, sinabi ko, isa-isa yung mga gamot. And then medyo tinaasan ko yung tono ng boses ko kasi parang mahinahon lang ako nakikipag-usap sa kanya. And then sinigawan niya ako. And then ginawa ko, tinaasan ko yung tono ng boses ko. Sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya mga pangalan ng medicine. So, ito. Sabi ko nga niya. Tapos biglang, siguro na-realize niya na medyo tinasan ko na yung tono ng boses ko, no? So, ginawa niya, medyo binabaan niya. And then, sinabi niya sa akin i-take mo lang yan mawawala rin yan. Bigyan mo ng time, mawawala rin yan. Tsaka pumunta ka ng physiotherapy. Yun ang sabi niya sa akin. Dinend ko na yung call. Goodbye. Nag-thank you pa ako. Thank you, doctor. Goodbye. Sumama yung loob ko sa kanya nung sinagawan niya ako. Kasi bakit niya ako kailangang sigawan? Nang wala man lang kadahilan-dahilan. Parang tumawag lang ako. Parang nabuisit siya sa akin. Alam niyo yun? Yun yung pakiramdam ko Parang nabuisit siya sa akin. And I don't know bakit. 'Di ba? Hindi ko alam kung bad trip na siya nung prior, nung maaga pa. Or hindi ko alam. Basta, doon ako nabuisit. Talaga doon na yung nagpanting yung tinga ko. And then, sa sobrang frustration ko, napaiyak na ako sa inis ko. Kanina, iyak ako ng iyak. Kasi naiinis ako. Kasi parang imbis na concern yung maramdaman ko sa doktor. At siya pa yung family doctor namin. So, siya talaga yung lagi namin pupuntahan kapag kailangan namin ng mga, kunyari, mga lab request, ganyan. So, sa kanya talaga. And then, mararamdaman mo sa kanya na parang hindi siya natutuwa na kausap ka. Alam mo yun. At hindi lang naman ito yung first time na nangyari yun, no? Hello, guys! So, continue ko lang yung kwento ko kanina, no? Kasi hindi ko na siya natapos that day sa sobrang sama ng loob ko. So, i-continue ko na lang ngayon yung kwento ko about doon sa doctor ko na rude. So, yun nga nangyari, no? After nung, phone call namin, and then, sobrang sama ng loob ko talaga, as in, and, ang ginawa ko is, may survey sila after ng call, so sinagot ko yung survey ko. Tinatanong kasi nila kung naging okay ba yung experience ko sa call, sa doctor, and everything. Tapos, ang ginawa ko, nilagay ko, sa gitna lang. Sa gitna. So, 1 to 5 kasi yun. So, number 3 yung pinili ko. Kasi hindi nga ako naging satisfied dun sa call. At saka, may comment section dun. Pwede kang mag-comment. So, naglagay ako dun ng comment about sa doktor na etong doktor na to is hindi siya ganun ka-concern sa kanyang pasyente. So, kasi yun yung naramdaman ko So, yun lang nilagay ko. Hindi ko sure kung malalaman yun ng doktor na galing sa akin or anonymous nilang sasabihin yun. So, hindi ako sure doon. Pero, simula talaga nung araw na yun, sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang humanap ng bagong family doctor. Kaso, ang problema ko is, mahirap kumuha ng family doctor dito sa BC. Most of ng mga family doctor is hindi sila tumatanggap ng new patients. So, sa sobrang desperate ko, ang ginawa ko is nag-subscribe ako dun sa Find a Doctor na website na kapag merong doctor dito malapit sa amin na nag-accept yung new patients, i-email nila ako at sasabihin nila sa akin na, etong clinic na to, nag-accept sila ng new patients. So, okay sa akin yun. Nag-subscribe ako. Tsaka mura lang naman yung subscription. $5 a month lang. So, sa sobrang desperate ko talaga. Kasi sobrang hindi naging maganda experience ko. At hindi lang ito yung first time na ginawa niya sa akin. First time niya akong sinigawan. Yon. Pero yung pagiging rude niya, pagiging unprofessional niya, at
yung pakiramdam na parang lagi na lang siyang naiinis every time na magkausap kami sa phone is ilang beses nang nangyari. Hindi ko na nga lang pinapansin kasi inaano ko na lang, iniisip ko na lang sa sarili ko na, baka he's having a bad day, baka meron siyang nararamdaman na like may problema siya. So talagang inano ko na lang siya, hindi ko pinansin. And then ito na talaga yung ultimate. Ito na yung max na yung patience ko. Ito na yung nasa dulo, ito na yung dulo ng pasensya ko para sa kanya. So nung sinigawan niya ako, yun, doon na talaga yun. So ayoko na. Sinabi ko talaga. Kaya ang iniisip ko, every time na kailangan namin ng doctor's check-up, magwa-walk-in na lang kami. Mas okay pa yung walk-in. Okay lang mag-antay kami ng matagal. 1 hour, 2 hours, okay lang. As long as yung doctor na mamimit namin at magpapa-check up kami is okay kausap. Professional siya. At saka talagang willing siyang tumulong. Hindi tulad nung family doctor namin na parang bother kami, para kaming nuisance. Ano ba nga Tagalog ng nuisance? Yung parang ano nga ba yan? Storbo. Parang gano'n. Parang naiinis siya every time na kausap ko siya sa phone, magtatanong ako sa kanya, especially pag nagtatanong ako, yung mga sagot niya is hindi professional. Sa totoo lang. Kaya, natuto na ako, no? Lesson learned ko na yon na tama na, di ba? Tama na siguro, that's it na, hanggang doon na lang kami. So, ayoko na magkaroon ng encounter sa kanya. And then, yun nga guys, no. Pasensya na kayong haba ng kwento ko, no. Pero, kasi gusto ko lang na ilabas yung sama ng loob ko, no. At saka, para maging aware tayo na as a patient, may karapatan tayo na kausapin ng maayos ng mga doktor natin na may tanong tayo, di ba? Kailangan nilang sagutin yung mga tanong dahil unang-una sa lahat, binabayaran naman sila. Hindi naman ito libre na ginagawa nila, no? Hindi man sa akin directly nanggagaling yung pera na ibinabayad sa mga doktor, pero binabayaran sila sa services nila. So, yun yung balik nila sa atin, na serbisyohan nila tayo ng maayos, in a professional way, at di natin maramdaman na tayo ay istorbo lang sa kanila at tayo ay kinaiinisan nila yung pagtatanong natin. So dapat hindi ganon sa mga medical professionals, hindi ba? So kailangan natin ng tulong eh. So sila yung mga tao na tutulong sa atin, yung mga doktor, 'di ba, yung mga therapists, 'di ba? So kailangan feeling at ease tayo. So, thank you guys sa pakikinig sa kwento ko, no. Sorry, ang haba. At paulit-ulit na ako, no. Kasi talagang sobrang grabe yung experience na yun na hindi ko makakalimutan. Kasi first time nangyari sa akin yun eh. First time dito sa Canada, first time din ever. Kasi sa Pilipinas, hindi ko naramdaman yun sa mga doktor na pinuntahan ko at kinausap ko at nagpa-check up ako. Hindi sila naging rude sa akin. So talagang hindi ko makakalimutan yung experience na ito. At kung meron kayong mga experience na ganito, no, sa Pilipinas man or dito sa Canada o kahit saan sa mundo kung nasan kayo nakatira, please po pakishare nyo po sa comments below. And para malaman natin kung dito lang ba talaga nangyayari sa Canada to or meron din pangyayari nito sa iba't ibang lugar. No, so salamat ulit guys ng maraming sa pakikinig at sa pagtapos ng video na ito. So see you again po in our next video. And then po, if nagustuhan niyo po or may natutunan po kayo sa video na ito, please po mag-like po kayo, mag-share po kayo, mag-comment po kayo, and then mag-subscribe po kayo. Okay? Salamat po talaga ng marami. God bless po. Bye-bye po.